Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi. Kabanata 2 nagpapatuloy, namatay ang ating bida at hindi niya naipagtanggol ang buong sanlibutan ng bansang Pilipinas sa unang buhay. Kasalukuyan binabasa ang cellphone habang nakaupo. Ang tinanim daw niyang talento ng puno ay Ama sa pangalawang buhay niya. Ito ang talento ng beast tame, ang kaya niyang kontrolin ang mga hayop, talento ng elemento na pinagbabawal na teknik, tubig, apoy, kidlat at marami pa, at ang talento ng Azrael. Lumalakas daw ang ating bida, nagiging halimaw ito. Talento ng malupit na pormahan, walang hangganan daw ang pwede niyang may tanim na malupit na pormahan, at talento ng mga patay na kayang bumuhay ng patay. Malaki daw ang kailangan nitong puhunan para mapalakas ang 5 talento, kailangan ng mahabang oras at maraming bato. Kapag napalakas niya daw ng husto ang 5 talento at makagawa ng malawak na stratehiya, kahit bumagsak pa daw ang 10 linya ng depensa, kahit mag-isa lang daw siya, kaya niyang palagan ang 10,000 ibang lahi at maprotektahan ang mga mamamayang Filipino. Ngayon daw ay hindi pa siya malakas, kapag nakipaglaban siya mapapatay lang siya ng mga ibang lahi, kailangan daw niyang mag-ipon ng bato para mapalakas niya ang kanyang talento. Ang pinakamabilis daw na paraan para makakuha ng maraming bato ay pumunta sa trial grounds. Maraming nagbagong halimaw, pinakamagandang lugar para mag-ipon ng bato pang-upgrade sa talento. Pumunta na si Nanding sa trial grounds ng Metro Manila, kailangan niya daw ng maraming bato. Samantala sa trial grounds nagtsismisan ang mga babae habang nagtatrabaho, hindi daw nila akalain malaki ang magiging pakinabang ng lugar ngayon ito na pinagkukunan nila ng ayuda pangkain. Dito nila kinukuha ang pagkain ng mga frontliner. May edad na 2 babaeng kaya mabagal proseso pagkuha nila ng pagkain. Sayang daw yung babae dahil pelaya hindi makatulong sa kanila. Sabay dumating ang ating bida at sumingit sa tsismisan. Tinanong ng ating bida kung kulang sila ng tao, mag-apply siya bilang tagapatay ng nagbagong halimaw. Tuwang-tuwa tuloy si babaeng pelaya, tamang-tama daw ang dating ninanding dahil kulang sila ng tao. Sinamahan niya ito sa locker room para makapagpalit ng damit. Nag-usap yung dalawang chismosa bakit daw may napadpad na binata sa trial grounds, at may naalala si Aling Marites, at mabilis na dinukot sa bulsa ang kanyang cellphone na iPhone Pro Max 13. Pinakita niya ang nasa balita. Ang ating bida sinanding na umurong ang buntot at hindi sumama sa mga lalaban para sa bayan. Nagulat tuloy si Manang Inday, napasabi na duwag si Nanding, ayaw lumaban sa frontline, tapos dito nagyayabang sa trial grounds. Baka may masama daw siyang balak, gusto nitong magpapogi points kay babaeng pelaya dahil alam nito wala ng mga lalaki pumunta lahat sa frontline, at hinihila na ang sandata na gagamitin. Ibibigay na ito ni babaeng pelaya sa ating bida, sabay sinabihan na mag-ingat sa mga halimaw sa trial grounds. Nagpasalamat naman si Nanding at nagpapogi points. Natutuwa si babaeng pelaya dahil mapapabilis daw sila dahil sa tulong ng ating bida. Na-inlove si babaeng pelaya dahil may pagka-introvert daw ito at pogi pa. Binulong sa kanya ni Aling Marites wag daw ito magpaloko sa manlulokong lalaki gaya ni Nanding na isang duwag, ayaw lumaban sa frontline. Na bigla tuloy ito sa nalaman niya. Wala daw itong lakas ng loob para labanan ang mga nagbagong halimaw at pumasok na ang ating bida. Pagkapasok niya ay may namaretes pa rin siya, maihi daw ito sa salwall at lalabas agad dahil sa takot. Nag-warning ang system ng error dahil wala pang record ang ating bida sa system, kaya kailangan niyang magsimula ulit. Kaya na nag-confirm na si Nanding simulan na daw ang bakbakan. Magsisimula na ang trial ng ating bida. Bumukas na ang mga harang na pintuan. Sabay nagsilabasan ang mga nagbagong halimaw, galit na galit, gustong manakit. Kokoyogan na nila ang ating bida. Pumikit si Nanding, biglang may lumabas na enerhiya sa katawan niya. Pagdilat niya ay biglang namula ang mata na parang Sharingan. Nakahanda na siya para makipagbakbakan. Pinaligiran na siya ng mga nagbagong halimaw, lalapian na nila ang ating bida na walang kalaban-laban. Nagsimula na ang bakbakan dahil sa paglusob ng 10,000 ibang lahi. Maraming mga hayop ang nagbago, naging isang halimaw. Sa unang buhay ng ating bida nahirapan sila dahil hindi lang ibang lahi ang nakalaban nila, kasama na ang mga halimaw na hayop. Katulad na lang ng umbrella bird na kinakalaban ng ating bida, ang kahinaan nito ay nasa likod ng ulo. Sabay tin-iron niya ito sa ulo, naghiwalay ang katawan at ulo. Pagkatapos ay may nalaglag itong bato na pwedeng magamit ng ating bida para lumakas. Tiningnan niya ang kanyang biodata, ang talento ng beast taming, kapag napalakas niya ito marami siyang magiging alaga. Kailangan daw tiisin ng ating bida ang sakit at hinagpis para sa paglakas niya. Kailangan daw niyang ilagan ang mga atake nila at banatan sa kanilang kahinaan, hindi daw siya mahihirapan sa laban na ito.
sinigawan siya ng Umbrella Bird, agad niya itong inatake sa leeg. Medyo nahihirapan na siya sa laban dahil kanina pa siya nakikipagbakbakan sa mga nagbagong halimaw, napatukod na lang siya sa lupa dahil sa pagod, at sinipa niya sa ulo yung isang Umbrella Bird. Unahin niya muna daw yung mga nasa taas na sagabal sa buhay, sabay kinumbog sila isa-isa ng winakasan ang buhay ng mga Umbrella Bird. Tiningnan niya ang talento ng beast tamang tamaas ito naging 5, sabay napalingon siya at napansin ang isang halimaw. Mula sa malayo tinitingnan ang ating bida habang nakikipaglaban, bigla niyang nilusob sinanding malaki ito sa lahat ang pinuno nila ang Umbrella Bird Emperador, sinanggan niya ito mahihirapan daw ang ating bida na talunin ito dahil pagod na siya at sugatan pa, hindi niya kayang makipagsabayan ng harapan sa halimaw kaya umilag siya para hindi siya maging palaman sa tinapay, at inatake niya ito sa likod ng leeg kung saan naruroroon ang kahinaan ng Umbrella Bird. Nagulat siya dahil hindi ito tinablan makunat ang balat nito kumpara noong unang buhay niya. At dito nagtatapos ang Kabanata 2. Maraming salamat sa panonood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.